Bunsod ng climate change sa mga lugar sa South Pacific nakaranas ng mas mainit na panahon ayon sa World Meteorological Organization. Habang Department of Science and Technology binahagi ang mga paraan upang tugunan ang epekto ng ocean warming at sea level rise. Si Glazel Pardilla sa sentro ng balita. Halos kalahating degree Celsius ang itinaas ng temperatura sa Timog Kanlurang Pasipiko nakaraang taon. Sabi ng World Meteorological Organization, ito ang pinakamataas na naitalang pag-init ng temperatura sa mga katubigang nakapaligid sa Papua New Guinea, Indonesia, hilagang bahagi ng Australia at Pilipinas. It's concerning, yes. All the information is pointing us that we are at a very serious stage and we need to do more. Ayon sa WMO, nagdulot ng mas marami at mas malakas na bagyo ang ocean warming. Tinunaw din ito ang yelo sa karagatan at nagpataas sa sea level noong 2024. Umangat sa 3.95 mm ang karagatan sa Southwest Pacific mula sa 3.5 mm na global average kada taon. Ang epekto, mas mabilis sa pagbaha o paglubog ng lupa sa mga bansang nakatira sa baybayin, gaya ng Pilipinas. Sa Global Platform for Disaster Risk Reduction sa Switzerland, inilahad ng Department of Science and Technology ang hakbang ng Pilipinas na abatan ang mga panganib dulot ng ocean warming at sea level rise, kabilang ang paggamit ng teknolohiya sa pagbabantay ng dami ng ulan at level ng tubig sa mga dagat at ilog. Naglalabas din ng 24/7 at lingguhang forecast. So that when the forecast is really high, like 300 millimeters or 200 millimeters of one day, for sure, there will be flood. And communities must have preemptive evacuation by focusing on women, children, senior citizens, and maybe later on, the rest of the population. Nakipag-partner na rin ang Pilipinas sa isang kumpanya sa Amerika at nakatakdang gumamit ng artificial intelligence para mapabilis ang paghahatid ng weather forecast at advisory. We will forecast the weather from 5 days to 14 days and the speed of computing from 3 hours to 15 minutes and the granularity from 3 square kilometers to 1 square kilometer at least. So it will be faster than. Inaasahan ding iikli sa 3 hanggang 5 minuto ang pagdetermina sa posibleng tumamang lindol kasabay ng pagbili ng Pilipinas ng mga bagong instrumento sa ilalim ng modernisasyon ng PHIVOLCS. Pero hindi pa lahat ng bansa ay gaya ng Pilipinas, kaya pagtitiyak ng WMO. The role of WMO, connecting the dots between those that have the possibilities and can support the least developed world or the developing world to improve their infrastructure. I also mentioned the importance of ownership. In the end, every single country needs to prioritize early warning systems and need to prioritize their national meteorological and hydrological services. Sa pagtatapos ng GP 2025 sa Switzerland, 3 bagay ang isinulong ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction kasama ang mga miyembro ng UN upang mapatatag pa ang mga bansa laban sa mga sakuna. Focus on financing for disaster risk reduction. We need to do a better job of organizing resources from national budgets, private capital, climate money, insurance, ODA. Kinakailangan din anyang gamitin lahat ng mga available na teknolohiya, magbigay ng napapanahon at naiintindihang impormasyon sa mga komunidad na nasa peligro. Glazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.